Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. So, bale may dinala sa atin dito mga ka-G lovers dahil maulan ngayon, lagi nagbo-brown out, nawawala ng kuryente. So, power inverter 500 watts Broadway. Problem nito ay faulty siya, kulay red. Yan, naka-ampere tayo, sinusukat ko yung kinakain niyang supply. So, umaabot siya ng 0.6 ampere o 500 milliampere. So, titingnan natin to mamaya. So, bali dito binuksan na natin dahil kanina nung tinest natin yung ampere niya na kinakain nasa 0.6 yung maximum niya. So, ibig sabihin may shorted to. So, dahil may power siya, nakikita natin meron siyang indicator na kulay pula, nagpo-pull siya. So, sa madaling sabi, sa secondary yung problema niyan sa pinaka AC side o pinaka high voltage side. Kasi kung no power siya, may posibilidad na sa primary. So, may nakita tayo dito naka-jumper na yung fuse. So, 40 ampere yung fuse, may naka-jumper na siya. So, di natin alam kung bakit naka-jumper na to. So, hindi pinalitan ng fuse. So, nasira na siguro to dati. Kaya, ganun, ginamperan na lang. So, nakita ko dito, itong kulay green ay putol-putol na yung paa ng lead light. So, mamaya, papalitin din natin yan. So, pansamantala, ayusin ko muna to sigurong lead light para ma-indicator tayo. So, next muna na natin gagawin, check tayo mga ka-J lovers. Tingnan natin kung may shorted ba dito sa secondary. So, 4 na MOSFET to. Check natin nga. Dahil nakasit na yung multimeter natin, check natin tong 4 na MOSFET. So, unang MOSFET. So, hindi nag-buzzer. So, ito, 105 ang baba. So, next. So, hindi nag-buzzer. So, yung pangalawa, 105. So, mababa yun. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin para actual natin siyang matest. So, nakita nyo ba yun mga ka-G lovers? Dito sa primary, wala to kasi may power nga. So, chinik pa rin natin. So, nakita nyo, yung pag-test natin, yung una, wala. Yung pangalawa, meron tayong 105. So, yung pangatlo, wala. Pang-apat, wala. So, tanggalin natin para isa-isa natin ma-check to. Yan. Ito yung pinaka high voltage niya. So, ito yung secondary. So, yan na yung AC. So, tanggalin lang natin to. So, fast forward na lang natin mga ka-G lovers. So, tanggalin lang natin to. Dahil dito natanggalan na natin yung 4 na MOSFET, so tingnan natin yung part number nito. So kadalasan nito ay IRF 740 yung nilalagay sa secondary. So tingnan pa rin natin. So 740 nga T. So parang hindi siya IRF, parang maybe siya BF 740. So basta kadalasan, so kung mag-change kayo ng part, IRF 740. Kung wala kayo, hanap kayo ng mga spare ng lumang inverter na sira na okay pa yung output. So, pwede nyo yung gamitin din yun. So, tanggalin ko lang yung dito, yung mga sobrang lead.
Dahil dito natanggalan natin yung mga sobrang lead sa butas ng tinanggalan natin ng MOSFET. So next natin, check natin yung MOSFET. So kanina, na-detect natin yung isa ang mababa. So alamin pa rin natin kung yung yung tatlo ay hindi sira. So check nga natin. Ito yung nakita natin kanina na mababa. So baliin na natin, sure ball na to kasi nag-test tayo sa source and gate. Meron siyang follow. So ito mukhang okay. So pwede nyo naman test to, nag-off to, saka nag-on. Basta supplyan nyo lang yung gate nito ng ng test prod ninyo. So magsi-switch on na yan. So okay yung isa. Ito okay din siguro to. Balik na rin natin. Yun, nag-switch on, 'di ba? So okay to, pangatlong tinest natin. So basta nakakuha tayo ng isa. Yan. Okay. Nag-off din. So pag off, supply nyo ng negative, off na yan. Okay, yung isa naman. So okay to. Yan, 0.5. Yan, supply natin. Yan. Nag-on na siya. So pag off nito, supply natin ng negative, dapat mag-off na siya. Okay, nag-off na. So ibig sabihin, good yung tatlo, sira yung isa. Tama yung pag-test natin kanina sa board. So next natin, hahanap tayo ng spare muna na pwedeng pampalit dito. So ang gagawin natin, magtitest tayo ng voltage mga ka-G-lovers ha. Magtitest muna tayo ng voltage biasing nito. So kadalasan, based on my experience, natitest ko dito, repair ko ng ganitong power inverter, 3, 4, 4.5, 5, 6. So minsan may natest ako dito, umabot ng 7 yata yun. So good pa yan, akala ko nga iinit yung MOSFET, hindi naman. Basta ganun yata, parang ganun. May natest ako ng ganun noon. So tingnan natin kung ano dito yung matitest natin. So pag walang voltage siya, mga point lang, so pwedeng hindi gumana siya. So ayusin ko muna tong kulay green para may indicator tayo ha. Kasi mahirap na, hindi natin makikita yung yung indicator kung lumipat sa green, kasi red, lilipat yan sa green pag walang problema. So kabit lang muna natin tong kulay green. Dahil kalawangin na tong kulay green, kaya naputol lang putulan ko muna ng paa, pero papalitan ko rin yan mamaya na mahaba kasi hindi yan aabot dun sa butas ng natin ng housing. So pan-testing lang. So lalagay ko lang muna to, pinutulan natin ng paa para may indicator lang tayo. Yan. So may nakaharang pa. So kabit ko lang muna tong kulay green para makita natin yung kung good siya. Kasi pag red tapos hindi lumipat sa green, may problema yung secondary. So hindi lumilipat masyado yung voltage niya. So may problema nga. So pag nag-green, ibig sabihin good. Test tayo ng supply. So magbabayas tayo ng voltage. Test tayo dun sa source and gate. Tandaan yung mga ka-G-lovers, source and gate. So end to end, so magkadulo-dulo ng MOSFET. So dun tayo mag-check ng voltage. Or pwede na rin i-common nyo na lang mga ka-G-lovers, common nyo positive, tapos test nyo yung, common nyo yung negative, tapos test nyo yung yung gate or pin number 1 ng MOSFET natin.
Yan, okay. So, ready na tayo. Lagay ko lang yung negative na ano natin. Yung pag-test natin, nakita ko nagkulay green na siya. Yan. Ayan, nakita nyo, umilaw na siya kulay green. So, ibig sabihin, good yung supply. So, test natin yung filter capacitor. Kung may mataas siya na voltahe. So, kadalasan ito, 200 plus, 300. Yan, mga ganyan, 300 plus. So, check nga natin, 280. So, end to end, so, meron tayong 0.6 volts, 6.5 volts, 6.5. So, 4.5, 4.5. So, pwede nyo i-common yung negative test probe doon sa filter capacitor, tapos test nyo yung gate. So, yung 6, bababa pa yan. So, dahil good yung yung biasing natin. So, ito, wag nyo na tong intindihin mga ka-J lovers, kasi baka sasabihin nyo, gumamit na naman ako ng tester na to kasi wala kayo nito, gumagamit ako nito. So, pasensya na mga ka-J lovers. So, kailangan ko lang tingnan yung waveform nito. So, okay lang naman na hindi kayo gumamit ito. Basta nakita nyo meron kayong voltahe doon na sabi ko nga sa inyo, 3, 4, 5, 6, minsan 7. So, para magpantay-pantay yung common nyo na lang yung negative na test prod nindo sa negative ng filter capacitor, tapos test nyo yung bawat gate ng isang isang MOSFET. So, ganito, kinumong ko yung black test prod natin, naka-negative yun naka-negative. So, ganito yung sinasabi ko sa inyo para almost magpantay-pantay yung gate voltage. So ito yung hanapin natin yung gate yung kanina. So, pin number 1, yung gate. So, ititest natin yung gate. So, isipin nyo na lang, gumagamit kayo ng ordinary multimeter. So, naka-common, ganyan. So, nag-green na siya, naka-common. Tapos, test nyo yung bawat gate. So, makikita nyo yung voltahe naman yan. So, ito, gumamit ako ng multimeter na may oscilloscope kasi titingnan ko lang yung waveform naman. So, pasensya na kayo Gusto ko lang tingnan kasi yung waveform tapos yung frequency titingnan ko kung normal. So, tiningnan ko, normal naman siya. So, ito, nasa 50 Hz yata to, hindi to 60 Hz. Kasi, hindi pa to pure na sa inyo dyan, 52 Hz. Yan. Tapos yung, yung so, ito, 7 point plus yata. So, ganun. Basta 52.2 yata yung ito, hindi natin makita masyado yung frequency niya. So, okay naman. Lahat sila may square wave na signal. Yan. So, pwede ko na itong kabitan ng output ng MOSFET. So, yan. So, isipin nyo na lang, ganun yung pag-test natin ng ordinary. So, ito, nakahanda na yung yung mga gagamitin natin. So, wala akong nakitang 740. So, meron akong inverter na luma na pinag-i-scrapan ko. So, ito, K11A. So, 45D. So, ito yung mga gagamitin natin mga ka-J lovers. So, meron tayong nakita ditong capacitor na lumubo. So, 1000 UF, 16 volts. So, 40 ampere na fuse. Ipapalit natin. So, kinuha ko rin yan dun sa inverter. Tapos, yung ito, LED light na kulay green. Tapos, yung pula, papalitan ko rin yan. So, bali dito mga ka-J lovers. Yan. Tatanggalin ko lang tong indicator na kulay green. So, papalitin natin yan. Mas maganda kasi yung mahaba pa rin para umabot dun sa sa housing niya. Dun sa may butas. So, palitan ko lang muna to.
Yan, palitan lang natin to. So, pati na rin yung ano, yung red. So, papalitan ko na rin siguro yan. So, bali dito, yan, medyo nahirapan tayo magpalit ng kulay green ito kasi yung butas baliktaran. So, ang hirap din tanggalin ng solda. So, yan, naikabit na natin yung kulay green. Tapos, next natin, yung ano, yung fuse siguro. So, kanina, may nakalagay dyan na jumper sa may fuse. So, ginawa natin, tinanggal natin yung ginamper niya kasi delikado rin yun naman. Hindi natin alam kung ilang ampere yung naka-jumper niya dyan. So, ito. Yan. Hindi natin alam kung ilang ampere yan. So, papalitan natin ng tamang ampere ng fuse. Yan, tanggalin ko lang tapos palitan natin. So, medyo mahirap lang tong ano, yung tanggalin. Buti na lang medyo okay yung pang solda natin. Yan, tanggalin lang natin tapos kabitan natin. So, yung capacitor na 1000 UF 16 volts nakita ko lumabas, so kasama siguro yun nung naapektuhan ng ano ng pag ano nito pag gamit. Medyo mahirap yung pagtanggal natin ng solda kanina dito sa fuse. So, buti na lang okay na natanggal na natin. Napasok ko na rin yung fuse. So, sinolder na lang natin. So, okay na to. Yan. So, next naman natin, yung ano naman natin ang tatanggalin dito, yung capacitor. So, yung isa, parang hindi naman lumubo. Yung kung ba't hindi sabay lumubo to. So, siguro so katagalan paggamit nito. So, unti-unti na rin siya lumubo. So, papalitan ko yung isa. So, ito. Next, tanggalin natin yung parang lobo na konti na capacitor. So, ito yung sa primary side pa to. DC pa to. So, bali filter to ng primary. Ito yung problema pag double-sided yung solder, ibabaw at ilalim, medyo mahirap. So, pag pinap mo yan, lalamig yan, ang hirap ding tanggalin. Kaya ganito yung ginagawa ko. Iniinit ko yung dalawang paa para tapos huhugutin ko yung parts. So, mas madali kaysa dun sa ipapump ko. Minsan, ang hirap. Okay, goods na tayo dito. So, kabitan natin yung ano, yung tinanggalan natin. So, 16 volts to na 1000 UF. So, yan, papalitan lang natin. Okay. Next naman natin, kakabit natin yung 4 na MOSFET. Yan, kabit natin yung 4 na MOSFET. Ito, kabit lang natin.
So ito medyo natagal rin na tayo dito sa pagkabit nito. So fast forward lang natin ng konti. So tandaan nyo mga ka-J-lovers, pag may power siya na wala siyang supply na output o nag-i-error siya, kulay red, secondary yung problema niyan. Pag no power siya, talagang totally no power siya, may posibilidad na yung primary yung sira. So check nyo yung primary. So dahil ito, nakita natin na meron siyang ilaw o indicator na kulay pula, nag-i-error siya. So kaya sa secondary yung problema nakita natin. So okay, tapos na tayo mag-solder. So lilinisan na lang natin yan. So bago ang lahat, yung kulay red to nabali. So papalitan din natin to. So para pare-parehas na. So in-skip ko na rin yan kasi ang hirap din tanggalan ng mga nakabara doon sa butas. So okay na yan mga ka-J-lovers. So pag-test nito mga ka-J-lovers, madali lang naman. So set up nyo na yung multimeter nyo, nakaset na. Tapos jog nyo na lang muna unang pag-test nito. So nakakabit na yung negative na supply. Tapos idikit nyo bigla yung positive. Pag nakita nyo may voltahin lumabas, may posibilidad na okay na. Pero pag wala siyang nakitang voltahe, huwag nyo nang ituloy mga ka-J-lovers. Baka ma-overload, uminit yung mga MOSFET. So, masira. So, ibig sabihin may problema. So, hahanapin nyo to, troubleshoot nyo. So, ganun lang naman yung pag-test nito. So, huwag nyo diretsong agad na itetest siya. Yung automatic siyang itetest. Yung ikakabit nyo sa battery. So, pwede rin naman gamitin nyo ng naka-ampere kayo, nakasit kayo sa ampere para makita nyo. Pag sobrang taas, kumakain siya ng sobrang taas na ampere, may posibilidad na may problema yan dyan. Pero may kumakain dyan, o may nag-leak, o may nag-short. So, parang ganon. Kaya, mataas yung tulad kanina, nakita nyo, wala pa siyang load. Diba? Nung tinis natin, kumakain na siya ng 0.6 ampere o 600 milliampere. Wala pa yan load mga ka-J-lovers. Wala pa yung load kanina. So, ibig sabihin, yung kumakain nun sa secondary, yung isang shorted na MOSFET. So, ganun. So, pwede nyo nang pitik-pitikin nyo muna. Pag may lumabas na voltahe, may posibilidad na okay na rin yan. Saka makikita nyo indicator, pula, pupunta yan ng green. So, mabilisan lang naman yan. Pula, pupunta yan ng green. So, tiglinisan ko lang siya ng maigi. Yan. Okay na to mga ka-J-lover siguro. So, set up ko lang to. Tapos, testingin natin ha. So, ito, nakaset up na tayo. So, nakalagay na yung multimeter natin. Nakaset up na rin yan sa AC. So, kanina, ginag ko na to. So, pwede ko na tong ituloy kasi nakita ko may voltahe na rin siya lumabas. Yan, 230 volts. So mamaya titest natin yung load nito. So try din natin naka-ampere tayo. Ikukumpara natin siya mga ka-J-lovers. So mamaya. So bago ang lahat, chichi ko muna ulit yung ano nito, yung waveform, yung output niya. So hindi pa to pure sine wave, sabi ko nga kanina. So, titingnan ko lang ulit. So, okay na. Volt RMS, 222. So, 52.6 Hertz. So, okay. Dahil okay na ito mga ka-J-lovers, try natin load. So, hindi muna natin siya patatagalin ipailaw. Baka kasi umiminit din yung MOSFET. Pero hindi naman yan iinit talaga kasi maliit lang yung load natin. So, yan. Testingin lang natin. So, hindi naman bumago yung waveform natin. So, ibig sabihin kayang-kaya niya. So, walang problema. Kasi kung magbago yung waveform niya,
So, may posibilidad na na-overload siya, kaya hindi pwede. So, ito, okay naman, stable naman, steady naman. So, okay na to mga ka-J-Lovers. So, titest natin yung sinasabi ko sa inyo na naka-ampere tayo. So, ito, naka-ampere tayo mga ka-J-Lovers. Test natin. So, wala pang load. So, 0.3. So, normal na yan, oh. Wala pang load. So, i-on natin. Yan, i-on natin yan. So, ulitin natin ha. Binaliktad ko lang yung test spread natin. So, 0.3. Yan, 0.3. I-on natin yung load. 0.4. So, kanina, wala pa siyang load. 0.5 na siya ito. 0.4 yung kinakain niya. So, meron na tayong ilaw niyan. May load na. So, okay na to. Normal na to mga ka-J-Lovers. Yan. Yan, umabot na rin siya ng 0.5. So, yan yung tama. So, sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na to. So, thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel.